Kung naghahanap ka ng motor na affordable, matipid sa gasolina, maganda, matibay at kakaibang tindigan, pang araw-araw, pang sundo sa eskwela, pamamalengke, pang everyday ride, ano pa ba ang hanapin mo sa motor na ito? Ito ang Mio Gear 125 ng Yamaha. Tara, tingnan natin ang specs and features at ano ba ang meron sa motor na to. Boss Motovlog. Andito po ako ngayon sa Juan Luna Avenue, Crisantimum. Ito po San Pedro, Laguna. Dito po yan sa Motor Trade at dito ko nasipatan ang napakagandang kulay ng Mio Gear. Napakadali lang tuntunin nito, i-search nyo lang sa Waze o kaya sa Google Maps, lalabas na po agad dyan. Motor Trade Crisantimum. Yan po ang lokasyon. Papunta po itong Southwoods. Huwag natin patagalin pa ang nag-iisang Mio Gear 125 ng Yamaha. Isa-isahin na natin. Unahin natin ang dahilan bakit itong motor na to ang kukunin mo. Well mga boss, ikaw yung tao na mahilig sa mga low profile na motorsiklo. Yung tipong pangmasa, pang araw-araw, daily commuter, matipid sa gasolina, at higit sa lahat, magagamit mo to the fullest. Kumbaga, ikaw yung taong praktikalidad pero gusto mo ng maporma at chill ride na motor. Hindi ka masyadong katangkaran, sakto lang ang height mo at hindi ka ganong katabaan. Pasok na pasok ka sa motor na to. Dahil kung medyo mabigat ka at matangkad, tamang-tama na sa'yo yung mga 150cc. Yan ang bagay na bagay sa'yo. Medyo makapalang gulong at kaya kang buhatin. Ito kasi pang typical na Pilipino commuter ang ganitong klaseng motor. Kumbaga, yung mga magagaang na Pilipino lang, hindi masyadong mabigat, hindi masyadong mataba. Sakto lang dito sa motor na to. At itong Mio na to ay napakadami pong variant nito. Kumbaga, kasama siya sa pamilya ng mga Mio. Bukod itong Mio Gear, kasama dyan ang Mio i125, Mio Gravis, isama pa yung Fazio. Mayroon ding Mio Soul Eye, Mio Amore. Kung ano-ano pang Mio, isama mo pa yung Mio Aerox na sinama na rin nila sa pamilya ng mga Mio dahil iisa lang po ang construction halos ng mga makina nito. Depende lang po, iniiba-iba lang yan conforme sa CC, conforme sa frame na disenyo. Pero yung makina as is, ayan pa rin po ang ginamit mula noon hanggang ngayon. Naiiba lang ang kanyang aesthetic look. Kumbaga, iniba-iba lang para pasok pa rin sa panlasa mo kung anong disenyo ang nanaisin mo, ay wala ka nang kawala dito sa Yamaha Mio lineup. Kaya naman kung itong motor na to ang napupusuan mo ay hindi ka rin mabibigo sa makina nito dahil dekada na rin ang makina niyan. Early 2000 nagsimula ang Mio at hanggang ngayon ito pa rin yung makina, same as before. Ito pa rin ang ginagamit mula noon hanggang ngayon. Kaya naman pagdating sa dekalidad, sa tibay at maaasahan, hindi ka dapat magdalawang isip dito sa Mio Gear. At sa nakikita nyo, bukod sa inyong pillion step ay meron ding step para sa inyong anak na medyo maliit ng kaunti. Hindi paabot yung talagang pillion step. At dito sa kanyang dibdib makikita nyo malinis, kulay itim, at ang kanyang susian dyan mo makikita. Syempre, gulay board for Asian market friendly, pasok na pasok ito. At kung iisa-isahin mo nga yung disenyo ng mga Mio lineup, no, bawat isa sa kanila may kani-kanyang identity. O pag nakita mo sa kalsada ay alam mo na Mio Gear yan, alam mo na Mio Soul ay yan, alam mo na Mio i125 yung nakikita mo. Although pare-pares lang ng makina pero may iba-iba siyang kategorya na itong Mio Gear talagang stand out pagdating sa disenyo. At itong color gray combination with black matte, ito nga isa sa mga pinakamagandang kulay na napupusuan ko dito pagdating sa Mio Gear. May mga kakompetensya to sa merkado kagaya ng Honda Beat, Honda Click, meron din sa Suzuki, Skydrive. Pero aminin natin at hindi, talagang pagdating sa mga scooter, Yamaha talaga halos nagiging dominante pagdating sa mga variant na nilabas nila. Dahil sa Mio Gear, Mio Soul, napakaraming Mio na yan. Yan po talagang halos naging dominante. Kahit sabihin mo pang Honda Click ang number 1 pagdating sa sales. Pero pagdating naman sa dami ng variant ng Mio, bukod mo pa yung iba't ibang kulay ng each variant, talaga namang halos lamunin ang Honda Click pagdating sa mga scooter ng Yamaha.
Pinalakas ng 125 fuel-injected engine na kayang sumipa ng 9.3 horsepower. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 4.2 liters. Marami-raming palengke na to. 4 stroke ito, 2 valves at ang kanyang maximum torque is 9.6 Nm. Single overhead cam ito na mayroong air-cooled engine. Naka-disc brake sa harap, naka-drum brake naman sa likod. Meron pa din niyang kick and electric starter para sa inyong ignition. May on and off na rin ng hazard light nyo for emergency situation. May USB charging para sa mga long ride o kahit nagdi-delivery rider, hindi kayo mawawala ng koneksyon sa inyong pamilya. Napakasimple at walang masyadong fancy electronics dito sa kanyang meter panel. Lahat ng detalye na kailangan mo para sa iyong motorsiklo ay makikita mo dyan. Sa left handle makikita mo ang left and right signal light, high and low beam at ang inyong busina. Dito sa Mio Gear, dalawang version po ang pwede nyo pagpilian. May standard version at yung S version. Ang pinifeature natin na ngayon na kulay, ito po ay standard version. Ang nawala lang po dito ay idling stop start system na kung saan pag tumigil ka sa stoplight, kusang mamamatay ang makina mo. Pero pagka tin-throttle up mo naman, aandar na po agad. At bukod dyan, wala din itong answer back key na kung saan pwedeng maging safety features din ng inyong motorsiklo. Pero pinakamaganda rito sa Mio Gear na standard version, mas mura lang siya ng konti. Dahil nga sa mga nabanggit na features na wala dito, pero same power output pa rin naman. Parehas pa rin naman ang pakiramdam ng pagmamaneho ng isang scooter. Same pa rin naman po. Makikita nyo sa kanyang mga ilaw, LED na po ang kanyang headlight. Bulb type naman ang mga turn signals. Ganon din po sa likuran. Ang maganda dito sa turn signal sa likuran mga bossing, iisa na lang po sa kanyang tail light. Hindi siya prone sa pagkasira lalo na kung medyo makipot ang inyong pinagpaparkingan. At hindi din siya kagaya ng mga sa Honda Click na nakalawit ang kanyang mga turn signals na madalas nababali dahil sa mga sagi-sagi lalo na kung traffic. And speaking of traffic, napakanipis lang ng motor na ito na kahit 10 banggaan pa sa kalsada ang madaanan mo ay makakalusot at makakalusot ka pa rin. Napakagaang lang nito at napaka-agile, madaling isingit-singit, imaniobra at bukod dyan, automatic, hindi ka na mag-gear ng inyong shifting. Hindi na kayo mga ngalay dito. Piga lang ng piga mga bossing. Tamang-tama dito sa Kapatagan, urban commuters, pasok na pasok ito. Na kahit may dala ka pang 10 kilong manok, meron pa sa likuran, may top box ka pa, papiga-piga ng makina ka lang, hindi ka mga ngalay, pwede ka pang magkape habang nagmamaneho. Kahit sa long ride, hindi ka rin iiwanan ng motor na ito. Sapat ang 125cc. Kahit hindi ka dumaan na expressway, kahit bayan-bayan, madali mong malulusutan ito. At mararating mo ang napakagandang tanawin ng Pilipinas. Chill ride lang, sapat na sa iyan para malakbay ang buong Pilipinas sa halagang 82,900. Nagre-range po yan at hanggang 85,000 pesos nagre-range ang motor na ito. Pwede mo nang maiuwi at pwede mong hulugan yan dito sa Motor Trade.